Okay guys, for today's video, na-experience nyo na ba na nagbayad kayo using your debit card or your credit card na pagkatapos i-swipe or insert dun sa POS terminal, gagamitin pa yung card na yan to record dun sa mga computer ng mga cashier. And isa pa dun yung bigla na lang babalik ta rin yung card tapos may titingnan sa likod. So na-experience nyo ba yan? And hindi ba kayo nababother na nakikita nila yung isa sa pinaka-importanteng part dun, which is the CVV or CVC? Kung na-experience mo yan at nababother din kayo, well, yan ang pag-uusapan natin today. So samahan nyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so bakit nga ba nangyayari yan? Yung tipong pagkatapos is-swipe sa POS or the credit card terminal or card terminal, well, hahawakan pa yung card, babalik ta rin pa, titingnan, tapos may i-enter sa computer nila, di ba? So ano, ini-store ba nila yung information na nasa likod? Anong information ang kinukuha nila? Apparently, ganito kasi yung nakaugalian talaga dati. Ito yung process dati, wherein hindi connected yung POS terminal or yung card terminal sa mga computer. Because merong sari-sariling sistema ang mga iba't ibang merchants. Tinatawag nila dyan ay documentation or bookkeeping. Well, kailangan nila ng reference na itong approval code na to ay from ditong card number. Yun actually isa sa purpose kung bakit tinitingnan yung card sa likod. Another purpose ng pagtingin sa likod is to verify the signature. Kung nagmamatch ba yung signature na nandun sa card versus sa ID na pinakita mo. However, hindi naman lagi tayong hinihinga ng ID. Lalo na kung smaller purchases yan, hindi na kadalasan nagre-require si merchant ng ID. Pero kapag big purchases, appliances, and whatnot, doon tayo hinahanapan ng ID at talagang pinagmamatch or tinitingnan yung signature sa likod. Kung ganito yung practice talaga na hindi connected ang credit card terminal sa mga computer system or POS system ng mga merchant, talagang titingnan talaga yung likod and naka-expose sa likod yung ating mga CVV or CVC. So ang CVV ay tinatawag na card verification value. Yung CVC naman, card verification code. So, halos pares lang naman yan. Well, ito yung 3-digit code for usually Visa and MasterCard and 4-digit code naman para sa mga Amex. Ito yung code na kailangan to process mga online payments. So, ang tanong, kasama ba tong information na to sa kinukuha ng mga cashier kapag nagpa-process sila ng mga card payments natin? Well, hindi naman. Basically, hindi naman nila kailangan ng CVC or CVV to record our transaction. Nagkataon na lang talaga kasi na luma na yung system na ginagamit nila, kaya manual ang pag-enter nila ng mga credit card details natin. So, ang kailangan nila dyan, yung expiry date, last 3 to 4 digit ng card, and yung complete name natin. And then, syempre, kailangan ngang i-verify yung signature. So, karamihan ng mga merchants natin ay naka-manual pa. Kaya ini-enter nila manually yung details ng card sa kanilang mga computer system plus yung mga approval code na na-generate ng credit card terminal nung ini-swipe na yung mga cards natin. Meron ng ibang mga merchants na upgraded na ang kanilang card terminal plus yung kanilang computer system. Katulad na lang ng nasubukan na natin sa Watsons, sa Kenny Rogers, sa Starbucks, and sa SM Department Store. So, basically, yung card terminal ay directly na nakakonect sa mga computer nila. Thus, kapag tinap natin or in-insert natin yung card, magre-register na yung kailangan details nila dun sa kanilang mga computer. Kaya hindi na nila kailangang hawakan yung card since automatic na nagpo-populate sa kanilang mga computer. Example na lang din, yung recent experience ko kay SM Department Store wherein ginamit ko yung Z card ko. Tapos, nung tinap ko yung card ko, hindi na-capture nung credit card terminal at pina-insert sa akin. After kong insert at na-process yung payment, nag-fail daw mag-capture yung kanilang computer kaya nag-request sa akin na pwede daw ba niyang hawakan at tingnan at i-register yung last 3 digit ng aking card. So, binigay ko naman din yung card para ma-i-register niya. So, given the information that we have discussed, we really have the right as a card holder to be concerned na
expose ang ating CVC or CVV. Here are the 3 things you can do to protect your credit card information. So, unang-una, number 1 is you can purchase yung mga CVV or CVC sticker. Meron yan sa Shopee. Or yeah, you can just get a sticker and place a sticker dun sa 3-digit number ng inyong mga debit card or credit card. In that way, hindi siya 100% or fully exposed sa mga taong humahawak ng card. Since hindi naman nila kailangan makita yung information na yan. Additionally dyan, makikita nyo rin kung may balak yung humawak ng card na silipin yung CVV, kung makikita nyo may tuklap yung sticker ng inyong card. Number 2, syempre, is to make sure na kapag hindi nyo ginagamit yung card nyo, is nakalock yan. Para ma-prevent yung mga unauthorized transaction na pwedeng mangyari sa inyong mga card. Hindi naman yan lang yung pinaprevent natin. Marami pang mga bean attack or any hocus-pocus sa internet na may mag-a-attempt na transaction sa inyong mga card. So, it is better safe than never. Medyo inconvenient na nga lang kapag nagmamadali ka at kailangan mong gamitin yung card kasi kakailanganin mo pang mag-login sa inyong app at i-unlock ang inyong card kung kinakailangan nyo. And then possible din na magkaroon kayo ng issue sa internet na tipong dun sa area kung nasan kayo, mahina yung internet. So, yeah, you may want to plan your transaction ahead. Lastly, if there's an option sa card nyo to set a daily limit sa inyong card transaction, well, gamitin nyo yan. Sa akin, yung Z credit card ko, I can set a total limit and daily limit dun sa card. Sa Security Bank, I can also set that limit. With BPI, I can also set that limit. Pero with other cards na meron ako, like HSBC, East West, parang wala namang way to set the daily limit. So, you may want to check your app or check with your bank customer service to know if there's a way that you can set a daily limit for transaction on your card. So, basically, yan yung discussion natin for today. For our question of the day, have you experienced the same issue? Kung oo, anong naramdaman nyo habang tinitingnan nung cashier yung card information nyo sa likod ng card? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Sarah Pelaes Q1N. Sabi niya, grabe, nag-spend talaga ng money and time para lang ma-review ng maayos at maintindihan ng viewers. Salute, Boss Pat. Ganito dapat mag-review. Wow. Pa-shoutout sa mga kiddos ko po. Shoutout po kay Shan, kay Choi, at kay Shai. Yan. And sa viewer po natin na si at Sarah Pelaes Q1N. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!